Throughout the realms of SCP Foundation ay may isang klase ng entity na hindi mo maaring banggitin or pag-usapan, especially in verbal or throughout communication. What you're about to hear is above classified, and be warned, what you're about to hear can never be unheard. Ang SCP Foundation ay isang misteryosong organization. Ang pangunahing misyon ng SCP Foundation ay contain, studies, or pag-aralan at i-secure ang iba't ibang uri ng mga anomalies na matatagpuan sa ating buong universe. Ang mga halimbawa ng mga anomalies na ito ay ang mga artifacts, beings, entities, monster, spirit, possessed object, at kahit mismo ang uri ng mga ordinaryong gamot ay pwedeng maituring na SCP. Di kinakailangan ng SCP na magmukhang nakatakot para lang matawag na SCP dahil ang mga halimbawa nito ay makikita sa loob ng ating ordinaryong mga tahanan tulad ng toothbrush, baso, kutsara, plato, unan, sigarilyo at iba't ibang uri ng mga kagamitan na siya namang nagva-violate ng natural order ng ating mundo. Mga bagay na nonsense, mga anomalies na sumisira sa ating perception of reality. Ang SCP-2521 ay isang matangkad na humanoid creature na nababalot ng tila itim na mga ribbons. Ang SCP-2521 ay classified as Keter class. Ibig sabihin nito ay napaka-imposible ang pag-contain sa anomaling ito due to the fact na kaya nitong tumagos sa kahit anong uri ng physical matter. Ayon mismo sa impormasyong makukuha sa SCP Foundation Archive, sa oras na mapag-usapan or maisulat mo ang mga impormasyon tungkol sa entity ito, ay bigla itong lilitaw sa lokasyon kung saan niya na-detect ang iyong presensya. Ang sino mang bumanggit either verbal or written form ay bigla na lang maglalaho ng parang bula. Ngunit baka maitanong mo kung ganito pala ang nature ng Keter class na entity ito, ay bakit may mga impormasyon pa rin patungkol dito? May isang paraan kung saan pwede mong magawa ng impormasyon ang entity ito. Ito'y sa pamamagitan ng mga larawan, pagguhit or mga infographics. Isa itong mabisang paraan ng mga tauhan ng SCP Foundation upang mailahad ng lahat ang nalalaman nila tungkol sa SCP ito. Napag-alaman din sa ginawang pagsusuri ng SCP Foundation na by using photos or infographics ay hindi mauunawaan ng SCP-2521 na ito'y patungkol na pala sa kanya. Now, ipapakita ko sa iyo ang mga nilalaman ng impormasyon na mismo na iguhit ng secret organization ito. Dito ay malalaman natin kung paano, kailan nag-a-appear ang entity ito. Ang unang illustration ay nagsasabi na sa oras na isulat mo ang impormasyon tungkol sa entity ito ay out of the sudden ay biglang mag-a-appear ang entity ito sa likod mo at kukunin nito ang lahat ng bagay na iyong isinulat tungkol sa kanya. Ang ikalawang paglalarawan ay kapag nagawa mong banggitin ang entity ito verbally ay bigla naman itong mag-a-appear sa likod mo. This time, ipupuluputan ka nito at kasabay na maglalaho into thin air. D07645, can you hear us? Please describe what you see on the poster in front of you. 645, as per our previous conversation, describe what you see on the poster. However, sa kasalukuyan ay hindi pa rin tukoy kung saan nga ba dinadala ng SCP-2521 ang lahat ng biktima nito. Sa aking pagsusuri tungkol sa mga nalaman kong impormasyon sa entity ito, ay napag-alaman ko na hindi naman talaga ito totoong delikado. Sadyang gustong-gusto lamang ng entity ito na kunin ang mga bagay na patungkol sa kanya.
Ginagawa niya ito bilang isang pasasalamat sa mga taong sumasambit sa kanyang existence. May isang teorya na nagsasabi na sa oras na pag-usapan mo ang entity ito, ay dadalhin ka nito sa kanyang pocket dimension. Dito ay matatagpuan mo ang mga magagandang bagay na sa pangarap mo lamang matatagpuan. Dahil dito ay hindi mo na nanaising pang umalis sa pocket dimension ito. Sa aking pagsusuri ay napag-alaman ko na ang mga tila ribbon na makikita sa SCP-2521 ay mga strands ng mga information. Pwede may itong mahilintulad sa laman ng isang VHS cassette kung saan ito'y naglalaman ng mga impormasyong nakolekta niya sa kanyang mga biktima. Marahil sa dami-rami ng impormasyong naisulat ko tungkol sa SCP-2521 at sa pagbanggit ko sa entity ito ngayong gabi, ay maaring ito na ang huling content sa channel na ito. Kaya naman, for those people out there, be caution in discussing this being. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang like. As always, thank you for watching. See you in the next video. Books TV, signing out. Peace. Goodbye.